Binulgar ngayon ni Boying Rimulya mga kadonatics na itong si Martin Romualdez ay nagkakasakit mga kadonatics. Sa katunayan, babiyahe siya patungong Singapore para magpa-hospital. Nako, for medical treatment mga kadonatics. Eto ba ay talagang may sakit? Or nagsisimula ng magtago? Nako, wala pa namang temporary restraining order itong si Romualdez mga kadonatics. Talagang hinay-hinay na nabuking itong mga kagaguhan nila. Kaya nga ang sabi natin at ang sabi ni Tatay Digong, there would be a time for reckoning. And I think mga kadonatics, I think we are slowly seeing it now sa mga nangyayari. Eto na, parang eto na yata yung tsansa natin mga kadonatics. Eto, panoorin natin si Bonjing Rimulya. Nako! Ayan. Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying Supposed to be. us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Sana man lang, dito na lang sa Pilipinas. So it means mga kadonatics, there's a big chance na papalabasin nila si Romualdez. Nako naman. They're only wishing na, ay dito ka na lang sa Pilipinas kasi magagaling naman yung mga doktor natin. Well, of course mga kadonatics, magaling naman. Pero, kung kakaiba yung pakay mo sa pag-alis mo sa Pinas, kahit gaano pa yan kagaling mga kadonatics, either lang to, dalawa lang it's either nagkasakit na itong si Romualdez or mga kadonatics, nagsakit-sakitan para makalabas ng Pilipinas at doon magtago. Kasi lumalabas ng baho nila, mga witnesses mga kadonatics, slowly showing up. Nako! At evidences. At eto mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadonatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadonatics. Bye-bye. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako I held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Okay. Today dapat. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik we don't want that to happen. Wow! Okay. Interesting to mga kadonatics. So interesting na mukhang itong si Bonjing Rimulya, noon kasi, anong sinabi niya? Walang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez patungkol sa flood control or maleta-maletang pera. Pero ngayon mga kadonatics, slowly turning down. Ano ba? Kaya nga sabi ng iba nating mga kadonatics, it's too late now for Bonjing Rimulya mga kadonatics. Itong dalawang Rimulya brothers, too late for you na magbait-baitan. Kasi ang ginawa kasi ni John Vic Rimulya ay nagpatupad siya na no drink mga kadonatics outside, tapos topless, di pwede outside. At ang sabi ng mga dilawan, pinklawan loyalista na, there is a new Rodrigo Duterte in the making. But ang sabi natin, it's too late. Too late na. After 4 years, almost 4 years, ngayon pa. At etong nangyayari sa kanyang kapatid din mga kadonatics, too late na. Sinabi po ba niya kung ano sakit na ipapagamot?
Well, Sinabi anong sakit? siguro heart. What? Heart? Okay, saan yung gusto nyo mga kadonatics? May sakit si Martin Romualdez? Ha? Or, dapat magtago na lang siya? Alam ko ano yung gusto nyo. Heart, ha? Sugar, diabetes, heart, usual diseases of our generation. our Okay. Sir, kayo nabanggit niyo po kasi si former Senate President Escudero din before. Ano po yung development? Active pa rin ang investigation. We will be conducting a PI soon. One thing I can tell you. I was in the briefing yesterday of the case build-up and kahapon ba yun? Yes, I was in the briefing yesterday of the case build-up and it's going well. The papers are being, the theories are very strong and the papers are being prepared as we speak. So the complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Sir, may freeze order po ba for Senator Escudero? We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Kasi dito kasi, nung nagkaroon ng Tamarind, 30 Tamarind transaction, we took it from there to start investigating that money angle already. Kaya, one of the active cases right now is money laundering. Yun ang talagang pinupush namin sa AMLAC na ma-resolve kagad para ma-freeze natin ang funds. Ano yan, mabigat kasi yan. You'll find out later on pag pwede na namin ilabas ng detalye. Ombudsman, related pa rin to dun sa pinakaunang case involving Romualdez siya kay Escudero, yung money laundering case. Hindi, iba pa to, iba to. This is a different, iba na naman to. This is different. Pero still related to the flood control scandal. Probably. Probably. Ano ba talaga? Ha? Akala ko nag-conduct ng investigation. But anyway, mga kadonatics, ito. Sobrang ginipit nila ngayon si Escudero, mga kadonatics. Dahil lang mga kadonatics, sa panahon ng impeachment case ni Inday Sara Duterte nung nakaraang taon, Escudero, sinabi niya na, we will not hold that impeachment case, mga kadonatics. May forthwith pa yung sinasabi nila doon eh. Pero wala eh. Kaya eto mga kadonatics, binabanatan ngayon si Escudero. It's related to corruption and money laundering. I mean, corruption is a predicate crime that's attached to money laundering. So clear na iniimbestigahan po ngayon si former House Speaker for Yes, alleged yes. corruption and for the... For money laundering, yeah. Kaya ang sinisik namin, magkaroon ng ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga dapat yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Okay mga kadonatics, ito is tanong. Naniniwala ba kayo na iniimbestigahan nila si Martin Romualdez, mga kadonatics? Etong si Bonjing Rimulya. Naniniwala ba kayo sa sinabi niya na iniimbestigahan namin si Martin? Ay, nako! Etong si Bonjing Rimulya, mga kadonatics, puros dada lang to eh. Puros dada. Ibig sabihin ba niyan? Nagkamali siya nung sinabi niya na walang ebidensya nagpo-point kay kay Martin Romualdez? Bakit mo iniimbestigahan na ngayon? Sinabi mo yun noon kasi nag-imbestiga ka at walang ebidensya na nagtuturo sa kanya. But suddenly, mga kadonatics, ganito ang nangyayari. Or, okay, humihina na ngayon ang kapangyarihan ni Romualdez, mga kadonatics. Natatandaan nyo na marami nang umalis sa Lakas CMD. Ang Lakas CMD, pinamunuan niya ni Martin Romualdez. At ngayon, ang mga congressmen ay umaalis na. Ilan na lang sila, mga kadonatics, ang natira. Hay! Baka ito yung dahilan na humihina na ang kapangyarihan ni Romualdez. Kaya ito, si Bonjing Rimulya, sinasabi niya na iniimbestigahan. Or baka totoong iniimbestigahan talaga, mga kadonatics. Kasi yun nga, wala ng kapangyarihan. Tapos, Ombudsman, you mentioned kanina na kapag nakabalik dito si Zaldico,
isasama niyo siya to explain matters still under investigation. Oh yes, meron pa kami iba. Ano yung mga issue na ito? Or bukod sa flood control? Iba to. Flood control. Pati yung main case. Yung main case of plunder, conspiracy to commit plunder. Kasama siya dyan sa main case. Nakasama rin, yun nga, former speaker tsaka former Senate President. So malaking tulong po talaga kapag nakabalik na dito si Zaldico to shed light on this. So shed light, or if not, he's not gonna shed light, to listen to his denial. Dalawa lang naman yan. Diba? Ay, Kung nako. aakuin niya o tatanggi niya. Kung aakuin niya, di sabihin niya kung ano nangyari. Kung itatanggi niya, di sabihin niya kung anong depensa niya. So when do you expect the freeze order from AMLA to take effect? Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by tomorrow. So, give or take a few days for the Court of Appeals to act on our request. Siyempre, hindi madaling kalaban yan, sasabihin ko sa inyo. Lahat ng mamahaling abogado ay nakuha na nila para depensahan sila. Pero kami dito, naniniwala kami na nandito kami sa side ng batas at sa side ng taong bayan. Sir, dun sa paalamin na magpapacheck up sa Singapore, may nabanggit ba supposedly kung kaano siya kahaba mawawala sa Pilipinas? 5 araw. 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, syempre nga, ang problema 5 araw to 5 parang taon. namang sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe. Bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Kaya Nako. lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan Wow. na natin ang karapatan ng ating bayan din. May karapatan din tayo mga Pilipino na sabihin sa kanya, wag muna umalis. Ganito ba mga kadatis mananalita si Bonjing Rimulya? At least, a year ago, hindi mga kadonatics, never at never niyang ibabanggit si Romualdez nung siya pa yung speaker sa mga ganitong usapin mga kadonatics. Like flood control, money laundering, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, mukhang sinasama niya na palagi si Martin Romualdez mga kadonatics sa investigasyon. Nako. Dito na pag-usapan din nila o tinanong ng media mga kadonatics patungkol kay Zaldico. At ang sinabi lang ni Bonjing Rimulya mga kadonatics, I cannot say anything because the jurisdiction daw ay nasa Czech authority mga kadonatics. Wow! Kung totoo talagang naaresto itong si Zaldico mga kadonatics, at least may sinabi man lang siya na oo, totoo yung sinabi na naaresto. Wala mga kadonatics eh. Eto, panoorin natin. Baka lang ako kay Zaldico, sir. Do you have information if he is detained in Czech Republic Yeah. or anywhere else in Europe? I think Meron he's... po ba kayo information? I think the Czech Republic and the European Commission will be the one to take care of it because it's a violation of their local law, the law of the union. That's why an immigration violation there resonates all throughout the different member states of the European Union. Tingnan mo naman mga kadonatics, gano'n ka bangag itong si Bonjing Rimulya. Ang tanong lang, napaka-simple. Do you have any information about the arrest of Zaldico? Ang sagot niya mga kadonatics, the jurisdiction is all about the Czech authority, dapat sa kanila na yun, o mga ganun. Basta mga kadonatics, ang layo ng kanyang sagot. Very simple question. Should require mga kadonatics a very simple answer. As of now, wala pa. Or meron akong informasyon patungkol sa pag-aresto kay Zaldico. See, ibig sabihin yan mga kadonatics, talagang nagsisinungaling ang gobyerno. Fake news na fake news. At ano ang sabi ni Atty. Harry Roque? Nakausap nila mismo si Zaldico. Ang information ay galing sa person of interest mga kadonatics. At sinabing, hindi siya na-aresto. Hulihin mo yung sarili mo, Bangag Marcos Jr. Hulihin mo. Kasi ikaw yung source ng fake news. Maraming salamat mga kadonatics at ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Paki-visit na lang yung isang channel natin mga kadonatics at promise, hindi kayo maboboard doon. Eto. At eto mga kadonatics, may bagong channel tayo na
Moto Politico. While ano mga kadadatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayong nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadonatics. Bye-bye.